take this topic very seriously. I think it's one of the most important topics. Supposedly, Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146. David would have been more interested or more concerned with trying to disprove Islam today than defending Christianity. Ngayon, mayroon uli hong nagtagpo, dalawang magkaibigan upang pag-usapan ang paksang ganito. Hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, kundi yung relasyon sa Diyos. Yan ay patutunayan ni Jade, isang born again. Tututulan yan ni Ross Casona. Bigyan na po natin ng 10 minuto para sa affirmative side si Bro Jade ng born again. Patutunayan niya na hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, kundi ang personal na relasyon sa Diyos. 10 minutes, Bro Jade, pasok. Amen. Ito yung stand ko. Patutunayan ko na hindi ang relihiyon ang nagligtas sa tao, nakapagligtas sa tao kung hindi ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Unang panahon, sa panahon ng mga apostoles, sa panahon ng mga kapatid natin sa pananampalataya, ang kanilang kaligtasan noong unang panahon, wala pa po ang relihiyon. Dahil noong unang panahon, ang tunay na relihiyon ay nasa Panginoong Hesus lang. Kahit nasa simbahan ka pa, kahit sumasamba ka pa, kahit ano pang simbahan mo, tuwing linggo nagsasamba ka, pero kung wala ka namang relasyon sa Panginoon, lahat yan mga kapatid ay magiging mali sa buhay natin. Dahil hindi naman po ang relihiyon ang namatay sa atin 2,000 years ago. Hindi naman po ang relihiyon ang nabigay buhay sa ating pananampalataya kung hindi po ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagbigay ng lakas sa atin araw-araw. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligayahan. Siya po ang nagbigay sa atin ng bunga ng banal na Espiritu. Ano ba itong banal na Espiritu? Galatians 5, verse 22 to 23. Wala pong relihiyon na nagdigtas sa atin dahil ang relihiyon, ang nandun sa relihiyon ay taon po magkakamali. Sabi po sa Jeremias 17 verse 5, sinabi ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Maraming mga tao ngayon, mga kaibigan at kapatid, na hindi na nagtiwala sa Panginoong Hesus kung hindi nandoon na sa relihiyon. Nandoon na sa magaling mag-preach na pastor. Doon sila titiwala, hindi na sa Panginoon. Nga ang Panginoong Hesus, siya mismo ang nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Sabi ng Juan 14, versikulo 6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapunta sa amahan sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. May relihiyon dyan. Huwag ba sa relihiyon? Dahil hindi na po ang relihiyon ang nagbigay buhay sa atin kung hindi ang kanyang salita, ang word at kahit wala sa simbahan, maliligtas ka. Yung tao na pinako sa cross, hindi na pagsamba yun, walang relihiyon yun. Pero bakit siya ay naligtas? Dahil siya ay may personal na relasyon sa Diyos. Nakikita niya ang Panginoon, nanghingi siya ng tawad. Sabi niya, Amang. Sabi niya, O Panginoong Hesus, huwag mo akong kalimutan kung ikaw ay maghari sa iyong paraiso. Sabi ng ating Panginoon, ngayon, dalhin kita sa aking paraiso. Sabi ng Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Hindi kailangan ng marami, hindi kailangan ng pupasok ka sa simbahan,
para ikaw ay maligtas. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang relihiyon, pero hindi po yon ang kaligtasan natin dahil ang i-preach sa simbahan, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Katulad ng asawa mo. Makilala mo yung asawa mo kung may relasyon ka sa kanya. Kapag araw-araw kayo nagsasama, makilala mo yung attitude ng asawa mo. Makilala mo yung attitude ng lalaki at saka babae at doon madibilap ang tunay na pag-ibig. Dahil sa relasyon. Napaka-importante po sa relihiyon. Sa relasyon, hindi relihiyon. Dahil, sinasabi ko nga, sa Biblia, basahin ko ito ang mga gawa, 14, versikulo 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. May relihiyon dyan nabasa, 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga tao, ito'y walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Juan 10 versikulo 9, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makatagpo siya ng pastulan. Napakaganda po ng ating mga bersikulo na binitawan. Wala po akong nabasang relihiyon doon. Wala pong relihiyon. Bakit? Sabi ko nga, kung wala kang relihiyon ngayon, pwede ka namang lumapit sa Panginoon eh. Pwede naman tayong manghingi ng tawad sa Kanya eh. Ephesians 2 verse 8 to 9 eh. For by grace, we have been saved through faith. Diba? Nasaan ang relihiyon doon? Hindi ba wala? Wala eh. Walang relihiyon doon mga kapatid. Kaya, ang pinakamaganda nating gawin ngayon is may personal tayo na relasyon sa ating Panginoon. Napakaganda kung tayo ay may relasyon sa ating Diyos dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin saan niya tayo dadalhin. Siya po ang magturo sa atin. Siya po ang magturo sa atin kung saan tayo patutungo. Hindi po ang relihiyon dahil maraming relihiyon ngayon na ang mga tao ay dinala sa kapahamakan. Maraming relihiyon ngayon na nagtitiwala sa kanilang sariling lakas. Saan na ang mga tao ngayon? Napahamak. Every Sunday, sumamba man. Pero pag uwi ng bahay, pumunta na naman sa barkada. Pumunta na naman sa bisyo, sa inom, sa sugal. Every Tuesday, Wednesday, may Bible study. Nandoon sila dahil ang kanilang puso ay nakatutok lang sa relihiyon at hindi sa kanilang relasyon sa Panginoon. Pero pag uwi ng bahay, bumalik sa bisyo. Wala po ang relasyon sa Diyos. Napaka-importante po. Everyday sa ating buhay, dapat po tayo bigyan natin ng oras ang ating Diyos. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating laman na makinig sa Kanyang salita. Basa po tayo ng Biblia. Dahil mas maunawaan natin na hindi lang tayo makinig sa pastor, hindi lang tayo makinig sa kahit kanino man, kung hindi dapat tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Sabi ng 1 Juan 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung hindi mo man nakita ang Diyos ngayon, kaibigan, inanyahanan kita na magbasa ka ng Biblia. Kasama mo ang asawa mo. Kasama mo ang mga anak mo. Andun ang Diyos sa midst of them. Kaya napakaganda. Wala akong nabasa dito na ang relihiyon ang nagligtas ng tao Lahat ng nabasa ko ay relasyon sa Diyos. Relasyon lang po, kapatid. Sabi dito sa Matthew 10:20, sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu na mula sa inyong Ama, siya ang magsalita sa pamagitan ninyo. Yung wisdom ng pastor, saan ba galing yon? Hindi ba sa banal na Espiritu?
Pwede ka naman makinig sa banal na espiritu kung gawin mo siyang king sa buhay mo eh. Pag uwi mo, talagang i-treat mo siya na pinaka-importanting tao eh. Kasi Holy 1 Spirit minute. yun. Kaya, kung sa relihiyon tayo magtitiwala, kaibigan, maging delikado ang buhay mo. Maraming napahamak sa relihiyon. Maraming nawalan ng pag-asa dahil sa relihiyon. At walang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Marami na akong napatunayan. At sabi sa Lucas 6:40, walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusan ng naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Ang magturo, siyempre, ang pastor, pero dapat magbasa po tayo ng Biblia. Dapat lagi nating iisipin na ang tunay nating tagapagligtas ay hindi ang relihiyon, kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Napakaklaro po eh. Yung kriminal, wala po relihiyon yan. Bakit naligtas? Sa Ephesians 2 verse 8, umanggap lang sa Panginoon by faith, naligtas sila. Yung sa panahon ni Pablo, nung nakulong, naniwala lang sa Panginoon, naligtas sila. Inugasan sa kasalanan. Maraming salamat mga kaibigan. Dadako naman tayo para sa 10 minutes cross-examination. Bro Ross, pasok. Maganda lahat, no? Ito po si Ross Casona. Mag-uumpisa po tayo mag-cross-exam, ano? Bro Jade, una kong tanong, pastor ka ba ng Born Again? Hindi po, ilang membro lang po ako. Isang membro lang. Okay. So, sunod kong tanong, ano pagkaintindi mo o pakahulugan mo ng terminong religion? Ang word religion po, sa pagkaintindi ko lang, isa po itong samahan eh. Okay. Samahan, oo. Okay. Sabi mo, marami kang binanggit na mga talata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na talata. Sabi mo sa mga binanggit mo na talata, walang nakasulat na maligtas sa relihiyon. Tama ba ba? Wala kang mabasa. Okay. Sunod kong tanong, dito sa Galatia chapter 5 verse 21 to 23, may mababasa ka bang sinabi na maliligtas sa relasyon? Sa anong talata? Kaya basahin ko. Galatia 5. May mababasa ka bang sinasabi? 5:21-23. Ito yung binanggit mo na. Wala akong nabasa dyan. Wala. Okay. Wala po. So, sabi mo uli sa mga binanggit mong talata na walang mababasa na relihiyon ang makapagligtas. Tama ba? Wala po. Wala. Dito. Nagbitaw ka ng Jeremiah 17:5. May mababasa din ba tayo rito na sinasabi na maliligtas tayo sa relasyon? Wala. Kasi sa tao eh. Tao siya nakipagrelasyon. Okay, wala, no? So, kasi ganun din, no? Sabi mo ulit, walang mababasa na religion na makapagligtas sa lahat ng ibinigay mo na apps, no? So, dito sa Galatia ba to? 14:12, mayroon bang mababasa dito na maliligtas tayo sa relasyon? Sa Galatia, pwede Galatia, anong yun? Galatia 4. 4 ba? 4:12 ba yun o 14:12? Paki-check lang. Wala naman siguro akong binanggit noon na Galatia. Wala ako. Gawa ba to o Galatia? Baka siguro sa Gawa 4:12. 4:12. Oo. Sige, 4. May mababasa ba tayo dyan na liligtas sa relasyon? Ang sabi lang dito is ang makapagliligtas ang ating Panginoon. Categorical question, sige, categorical din isagot mo. May mababasa ba o wala? Meron. Sige, basahin mo nga. Pwede ko relasyon na. Pili ko lang na. Ito. Pwede. Sige. Basahin mo muna. Basahin mo muna yung relasyon na makapagliligtas. Mga Gawa 4:12. Sabi dito, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Hesus lang. Ngayon, asan yung relasyon?
Sa Panginoong Hesus, siyempre, may relasyon ka sa Kanya, kilala mo siya eh. Kung kilala mo lang siya, wala kang relasyon. Hindi, ka ang maliligtas. tanong ko, may mababasa ba tayo dyan na maliligtas ka sa relasyon? Categorical question lang, meron o wala? Meron. Asan nga ang relasyon? Wala naman ako nabasa. Ito nga, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. May relasyon ka sa Asan yung relasyon kaya dyan, ka naligtas. Sa Panginoong Hesus. Saan dyan? Wala naman akong... bro, Hindi nga natin ito Jade, mabasa, pero no. maintindihan natin. Maintindihan natin. Categorical question, Jade. Meron nga. Categorical question. Literal ba na may mababasa na maliligtas ka sa reliyon sa Gawa 4? Hindi literal, pero maintindihan natin. Hindi literal. Okay, so wala kang mababasa literal. Wala kang mababasa word for word. Wala kang mababasa word for word. Pero pwede kong maano. Okay. Natapos na, okay na. Okay. Dito naman sa John 10:19, ipaki-check nga kung John 10, verse 10:19. John 10, verse 9. Verse 9 ba? Oh, sorry. Okay. Sige. So, gaya ng sinabi mo kanina, sa lahat ng ibinigay mong talata, wala tayong mababasa na sinasabi na maliligtas sa relihiyon. So, balik tanong ko, meron bang nakasulat dito sa John 10:9 na maliligtas ka sa relasyon? Meron din, meron. Pero hindi for word, categorical question. Word. Meron. Hindi word for word. Word for word ang hiningi mo. Wala akong mabasa. Meron masulat o mababasa? Wala sa word for word, pero maintindihan natin. Okay, no? Sige. Susunod, itong John 1:1, no? Oo. Sa John 1:1, meron ba tayong mababasa na maliligtas sa relihiyon sa John 1:1? Sa relasyon? Meron din. Pero sige, hindi lang word for word nga. Hindi for word, pero maintindihan natin na meron din, relasyon din. So interpretation mo ang ibig mo sabihin, tama ba? Interpretation sa banal na espiritu. Okay. Hindi sa akin, sa banal na espiritu. So wala tayong mababasa sa lahat ng itong Matthew 10 verse 20. So wala rin tayong mababasa. Wala kang mabasa na word for word pero maintindihan mo. Okay, no. So interpretation pa rin, according to you, claim mo na may Holy Spirit ka to interpret the word of God. So dito sa Lucas 6:40, ganun din ang question ko. May word for word ba na mababasa diyan? Ano yung nakasulat dito? Walang mag-aaral na nais higit sa kanyang. Wala rin. Lahat na nabanggit ko, wala kang literal dyan nga word for word. Wala. Pero maintindihan lang natin. So, okay. So, personal interpretation mo, ayon sa claim mo na ikaw ay may Holy Spirit. So, yung personal interpretation mo is galing sa Holy Spirit. Tama ba? Oo, sa Holy Spirit, siyempre. So mababasa natin sa mga talata sa Biblia na ang mga may Holy Spirit nakakapagpagaling, nakakabuhay ng patay. Nagagawa mo ba 'yan, Bro Jade? Hindi lahat ng may Holy Spirit nakakapagaling. Okay. Hindi lahat, Okay. Wala tayong problema diyan. Ilan pa bang time ko, Bro JC? 3 minutes. Haba pa? Sige. Ito na lang, ano ba ang old manuscript na nakasulat? Sulat ba ng Latin o Greek o Hebrew tungkol sa religion na term? Sa ano ko lang, hindi kasi ako sa ganun, bro Hindi ako... Bigyan kita ng site. Bigyan kita ng site Santiago 1. Santiago 1:7 ba yata yan? 27. At 27. Santiago 1. Sige nga. Ano ang Greek ang ginamit na term diyan? Kasi Greek yan eh. Yan ang kasi hindi mo kasi tayo Greek. Hindi tayo Greek, Pilipino tayo. Kasi dito hindi mo pinag-aralan yan. Pinag-aralan yan. Dito lang ako nagano. Kaya. Naiintindihan ko ngayon kung bakit ka naligaw, Kasi hindi mo pinag-aralan yung mga original na manuskrito kung saan sila nakasulat. So hindi kita huhusgahan dahil hindi mo naman napag-aralan yung mga bagay yun,
So wala kang alam patungkol sa original o sa manuscript Hindi. na Wala, pinagkunan. Okay, Wala, okay. wala. Pero may mabasa ako dito na walang relihiyon nakalagay na magligtas sa atin. Wala. Wala din namang relasyon Wala. na mabasa. Meron, Wala din naman tayong mabasa sa lahat ng nilatag mo. Teka, meron teka. yun, naintindihan. Meron ba? Sige. Sige nga, basahin mo nga kung mababasa. Pwede kong mabasa tapos i-interpret ko para maintindihan natin. Interpretation. Okay, self-interpretation. Hindi. Self-interpretation. Hindi. Ito lang. Yung gawa, 4:12 sabi dito, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Ang tanong ngayon, kung wala kang relasyon sa Diyos at hindi mo kilala si Jesus, maliligtas ka ba? Yun ang tanong doon. Sinabi ba sa talata na yan na kailangan ng relasyon? Sa time na tanggapin mo yung Panginoon, dapat may relasyon ka sa Kanya. Hindi, categorical question. Sinabi ba sa talata na yan na kailangan ng relasyon para maligtas? Walang word for word, pero maintindihan mo. Okay bro, JC, wave ko na yung time ko. Tapos na ako sa pagtatanong. Okay, so 38 seconds na i-wave na. Tanda ko naman tayo para sa presentation ng negative stand. Remind lang natin para sa mga nanonood ng ating live, ang topic na pinag-uusapan ay tungkol sa pagliligtas. Patutunayan ni Jade bilang born again na hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, kundi ang relasyon sa Diyos. 10 minutes presentation, Bro Ross. Pasok. Magandang gabi sa lahat. Ito yung nakakalungkot talaga sa mga mangangaral ngayon. Nagkiklaim sila na sila ay mayroong Holy Spirit. Guided sila ng Holy Spirit, no? Nasa kanila ang Holy Spirit. Pero ano ba ang sabi ng Biblia sa atin, Dito sa Colossus, tandaan mo Jade, Colossus chapter 2 verse 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa iyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at sound system. Na kanino yung music na yan? Sige, tuloy. Okay, ulitin ko na lang, Bro Jade, makinig kang maigi, Sige. Marami ngayong mga ngaral na nagkiklaim na may mga Holy Spirit sila. Sinasabi nila na tinuturuan sila, ginagabayan sila ng Holy Spirit, Pero merong babala, dito sa Colossus chapter 2 verse 8, Isulat mo, Bro Jade, Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Pakinggan mo maigi, Bro Jade, ito naman ang sabi sa 1 Corinto chapter 14:6, Ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga nakasulat, upang inuman sa inyo ay huwag magpalalo laban sa isa't isa. Okay. Sandali lang, So, pag-usapan natin ngayon yung kaligtasan. Kaya ba relasyon? Dito sa Gawa chapter 13 verse 39. Sulat mo, Jade. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, So, sa pamamagitan ni Kristo, Kailangan bang may gawin? Kailangan bang makipagrelasyon mo kay Kristo bago maligtas? Teka, madilim kasi dito sa banda ko .
Ganito ang kaligtasan, Jade. Pakinggan mo maigi. Sige. Yeah? Sa Roma chapter 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Wala nang relasyon to dito banda. Sumampalataya ka lang ang sabi, ligtas ka na. No? So yung relasyon na sinasabi mo, sumampalataya ka muna. No? Baliktad kasi ang sa inyo eh. Relasyon muna bago sampalataya. Hindi ganon. Sumampalataya ka muna tapos sumunod ka sa utos ni Kristo. Yun. Pag sampalataya mo, ligtas ka na dahil sumampalataya ka kay Kristo. Pagka sumampalataya ka na at pag naligtas ka na, sumunod ka ngayon kay Kristo. Yun yung tamang aral, ano, Bro Jade, no? Teka sandali ha. Asan ba yung iba? Dilim kasi dito. Sa Roma 8:24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Yung pakikipagrelasyon mo, nakikita yon, no? Nakikita ng mata ng tao yon, yung pakikipagrelasyon. Sabi mo nga, relasyon sa asawa mo, maging mabuti. Nakikita ng tao yun. Pero ang sabi dito sa Roma 8:24, ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. No? So malinaw, no? Kaya sunod natin, ha? Saan ba tayo talaga naligtas? Efeso chapter 2 verse 8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya muna. Pagkatapos mong manampalataya, maliligtas ka. Saka mo ngayon, pagkaligtas ka na, saka mo gayon gawin ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Ano ang pakikipagrelasyon sa Diyos? Sumunod ka sa utos ni Kristo. No? So, wag mong unahin yung relasyon. Hindi ka maliligtas sa relasyon kung wala ka namang pananampalataya. Unahin mo yung pananampalataya bago ka makipagrelasyon. Ang nagagawin mo is sumunod sa utos. Mr. Moderator, doon na lang muna ako. Wave ko na. So, 3 minutes, 50 Hello. seconds, no? Na-wave. So, dadako naman tayo para sa 10 minutes cross-examination ni Bro Jade. Pasok. Sige. Sa lahat ba ng nabasa mo na talata, may mababasa ka ba dyan na naligtas ka dahil sa relihiyon? Wala tayong mababasa doon, no? Ipapaliwanag ko yan sa rebutal, no? Sige. So, yung inaamin mo na wala kang mabasa na may relihiyon, naligtas ka dahil sa relihiyon. Naligtas ka dahil sa pananampalataya. Hindi sa relihiyon. Sige, salamat. Ngayon, binasa mo yung yung Gawa 2:8, may mababasa ka ba doon na relihiyon ang nagligtas sa'yo? Wala, pananampalataya. Pananampalataya. So, hindi relihiyon. Hindi rin relasyon. Ngayon, sinabi mo na hindi relihiyon, sinabi mo pananampalataya lang, wala tayong total doon. Kasi ang pinag-usapan natin is relasyon at saka relihiyon. Ang tanong ko ulit, dito ba sa Gawa 13:39 pakibasa, may mababasa ka ba dito na relihiyon din? Wala rin. Wala. Ang sabi ko, naligtas tayo sa pananampalataya. Pananampalataya. Sige. Yung pananampalataya ba, kailangan ba yun ng relasyon? Hindi na, manampalataya ka lang, sabi. Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Wala na relasyon to, manampalataya ka lang. Ang tanong ngayon, saan ba sila naligtas? Sa kasalanan o sa langit? Siyempre.
sa kasalanan, hindi sa langit. Palasina yung sa'yo, ano? Bakit tayo ililigtas sa langit? Oh. Sige. Ayaw mo ba Kasi, pumunta ng langit? Kaya mo bang iligtas? yun kasi yung sa ginasa mo sa gawa, wala kang mabasa doon na relihiyon. Kung hindi, sumasampalataya ka muna, may kasamang relasyon yon. Tama o mali? Walang sinabing kasamang relasyon, Adeos, gawa 16:31. Manampalataya ka sa Panginoon, Jesus, at maliligtas ka. Walang sinabi dyan na relasyon. Manampalataya lang. Kapag may pananampalataya ka, sumunod ka ba sa iyong relasyon? Susunod ka ba? Hindi. Walang nakasulat Wala. dito na sumunod. Manampalataya lang. Manampalataya lang. Paligtas ka na kung manampalataya ka lang. Yes, yun ang sabi. Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Malinaw. Ngayon, ang word ba na pananampalataya, may action ba yan o wala? Walang action yun. Wala. Manampalataya ka lang. So, sampalatayanan mo lang. Okay, naniniwala ako sa iyo. Yun lang naman yun eh. Ligtas ka na. Yun nga, ang sabi ko, hindi nga kaligtasan nyo para sa langit. Kasalanan yon, sa kasalanan. Diba? Sa kasalanan. Kasalanan. So, inaamin mo na hindi yon kaligtasan sa langit. Bakit ka ililigtas ka sa langit kung ligtas ka na sa kasalanan? Wala namang gano'n. Palasina yung tanong mo. Okay. Kung may mababasa ako na tumanggap sila, pero pagdating ng panahon, umatras, hindi naligtas. Meron. Marami. Si Judas nga eh. Marami, di ba? Marami, di ba? So, hindi pala totoo na pananampalataya lang. May kasama palang relasyon. Hindi. Manampalataya ka muna. Ang sabi ko nga kanina, hindi ka nakinig. Manampalataya ka muna bago ka ngayon sumunod. Oo. Yun nga, yung sabi ko, kapag susunod ka ba, may relasyon ka na ba doon o wala pa? Pagkatapos mo manampalataya, saka ka ngayon sumunod. Sa to pa may relasyon na. Tapos ka na manampalataya. Nauna ang pananampalataya, hindi nauna ang relasyon. Okay. Kasi wala namang problema doon eh. Kasi dapat talaga magkasama ang pananampalataya at relasyon. Sige. Question. Tanong. Ngayon, inaamin mo ba ngayon na sa lahat ng binasa mo, wala kang mababasa talaga dyan na ang nagligtas sa iyo ay relihiyon, kung hindi ang Panginoong Hesus? Pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Nananampalataya ka, Meaning, sabi dito kasi, kapag mananampalataya ka sa Panginoon, automatic nga yan, may relasyon ka na. Kaya naligtas ka sa iyong pananampalataya at may kasamang relasyon sa Panginoon. Tama, hindi? Nauna nga ang pananampalataya, hindi nauna yung relasyon. Hindi nauna rin yung relasyon. Pero pagkatapos mo namataya, may relasyon ka. Yes, gagawin mo, susunod ka. Inaamin mo ngayon pero nauna ang pananampalataya. Hindi yung relasyon. Pero yung vote ko lang, yung point ko lang doon is kailangan talaga ang relasyon sa kaligtasan. Tama, hindi? Sa kaligtasan, hindi kailangan yun. Ang kailangan mo, manampalataya lang. Pagka nanampalataya ka, ligtas ka na sa kasalanan, saka ka ngayon sumunod. Kuha mo? Ngayon, kung wala kang relasyon sa Panginoon, susunod ka ba, hindi? Kapag kahit may relasyon ka sa Panginoon, sumusunod ka, kung wala ka namang pananampalataya, hindi ka rin maliligtas dahil ang pagliligtas ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Wala tayong problema sa pananampalataya. Ang topic natin ngayon is relasyon at saka relihiyon. Naniniwala ka ngayon na antayin mo ang rebuttal ko. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya, kasama doon ang relasyon. At wala ang hindi ka. Diba? Hindi, mali ka. Sa Gawa 61, ang sabi doon, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Yun ang sabi. Hindi ako may sabi niyan, ang Biblia. Manampalataya ka na, ligtas ka na. Yun ang sabi mo. Yun nga, ang ulit ko nga ang tanong, kapag manampalataya ka,
isusunod ka. Yung pagsunod, may relasyon yon, hindi pwedeng wala yon. Walang sinabing ganun. Uli, hanapin ko. Galatia 16. Diba? Galatia 16:31. Mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Walang sinabing relasyon. Pero nga, naligtas nga yon sa kasalanan nga, hindi nga para sa langit. Ang purpose natin dito, pang langit to, kaligtasan, hindi lang sa kasalanan. Ligtas tayo para langit, di ba? Yun ang topic natin. Ito, no? Okay, basahan kita ng sagot dyan, no? Tito, chapter 3, verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa ng ating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang nailigtas tayo. Hindi sa katuwiran na ginawa mo sa iyong sarili. Okay, walang problema doon kasi hindi naman talaga ito naligtas sa ating sarili. Kaya nga tayo may relasyon sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Tama o hindi? Look, mali. Manampalataya ka nga lang, ligtas ka na, no? So, ang pagsunod mo o pagre-relasyon mo sa Diyos, iyon ay gawa na ng pagkatapos mong manampalataya. Inaamin mo nga ngayon na importante talaga ang relasyon pagkatapos manampalataya. Inaamin mo na ngayon nga importante ang relasyon. Importante ang panampalataya, hindi sa relasyon. Kasi sabi sa Tito 3:5 na hindi dahil sa mga gawa na katuwiran na ginawa ng iyong sarili, kundi ayon sa kaawaan ng Diyos. Hindi yung gawa ng sarili mo. Yun nga ang ibig kong sabihin doon. Kasi marami kasing sumasampalataya, walang relasyon, nag-backslide. Tama o hindi? Nampalataya, naligtas una, pero walang relasyon, kaya nag-backslide. Meron bang nangyari nun o wala? Sa walang relasyon sila, natukso sila, ang diablo nanunukso, no? Ganito, no, ang inaano mo yung relasyon, Tito 3:5, na hindi dahil sa mga gawa na sa katuwiran na ginawa ng ating sarili, yung pangangatuwiran mo relasyon, gawa yan ng iyong sarili, no? Kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo, sa kaawaan tayo naligtas, hindi ayon sa iyong sariling, katuwiran. Tama yun, tama. Hindi naman talaga sa atin. Kailangan nga tayo may relasyon sa Diyos. Kasi hindi sa atin. Tama o hindi? Relasyon mo, katuwiran mo yan ng iyong sarili. Hindi yan sa kaawaan. Naligtas tayo sa kaawaan sa biyaya ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, iniligtas tayo, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa kasalanan. Doon tayo naligtas. Yun nga. Kapag naligtas ka na sa kasalanan, kapag wala kang relasyon, gumawa ka na ng mabuti. Maligtas ka kung wala kang relasyon. Hindi. Pagka nanampalataya ka, kailangan mo na ngayong sumunod sa utos ni Kristo. Amen. May relasyon ka na ngayon. Time. So, proceed naman tayo para sa 10 minutes rebuttal time ng affirmative. Bro Jade, 10 minutes. Sige. Yung sinabi ng ating kaibigan kanina, sa Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito ang makipagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Sabi niya dito, hinanapan niya ako ng word for word na may mabasa ka ba dyan na relasyon. Kapag ang dalawang tao ay nagkasama, dapat silang may relasyon. Dahil kung wala silang relasyon sa isa't isa, hindi sila magkaintindihan. Ngayon, kung niligtas ka na sa Panginoon, kung wala ka namang relasyon sa Kanya, paano ka maliligtas? Kasi ang kaligtasan doon, sinabi niya, sa buhat, kaligtasan po yun sa kasalanan. Hindi po yun kaligtasan para sa langit. May tendency po na hindi ka magpatuloy kung ikaw ay tatalikod sa Diyos dahil ang relasyon mo ay hindi ang Diyos kung hindi ang iyong mga barkada sa sanlibutan. Kapag palagi mo silang makasama, wala kang relasyon sa Diyos, malalayo ka talaga sa Panginoon. Kaya ang Gawa 4:12, klaro po ito na ang dalawang tao dapat may relasyon sila. Tayo at ang Diyos, dapat tayong may relasyon. Bakit? Paano natin maintindihan ang sasabihin ng Panginoon kung wala tayong relasyon sa Kanya? Hindi ba? Kaya, napapatunayan ko na kailangan talaga ang relasyon. Sabi naman dito sa Juan 10:9, basahin ko ulit,
Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Tingnan mo yung mga karnero. Kapag lalapitan mo yon, kapag hindi kanila kilala, tatakbo yon. Pero kapag palagi mo na silang makakasama, may relasyon ka na sa kanila, hindi na sila tatakbo sa iyo. Kaya, ang ibig ko lang sabihin dito, na kailangan ang relasyon para makilala ninyo ang isa't isa. Katulad ng mag-asawa ngayon. Diba sa mag-asawa, paano mo ba sinagot yung asawa mo kung wala kayong relasyon? Hindi pwede yun, tama? Kaya kailangan ang matagal na relasyon para maintindihan nyo ang isa't isa, malalaman nyo kung anong ugali isa-isa, kasi may relasyon kayo. Kaya kailangan sa pananampalataya ang relasyon sa Panginoon. Kasi dito sa Biblia, yung sinabi niya kanina sa Santiago 1 verse 26, relihiyon. Yun lang nakasulat, relihiyon. Basahin ko to. Basahin ko yung Santiago. Napakaklaro po mga kapatid na walang sinabi dito na ang 27. Okay. Basahin ko Sabi dito. Saan yun? Sabi dito, ang pagkarelihiyosong ituturing ng Diyos Ama dalisay at walang kapintasan ay ito'y pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ngayon, bakit nasasabi natin dito na kailangan ang relasyon para tayo ay makatalikod sa mundong ito? Kasi ang una nito, sabi dito, kung may nag-akalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niluloko lang niya ang kanyang sarili. Kaya yung Galatia 5 verse 22, ang bunga po sa banal na espiritu is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness. Bakit mo ba nakuha yon? Dahil po sa pakikipagrelasyon natin sa ating Diyos. Sabi dito sa 26 ang relihiyon na dalisay is dapat talagang tumalikod ka sa mundong ito Kaya kung wala kang relasyon sa Panginoon, babalik at babalik ka kaibigan sa mundong ito. Kaya walang pagbabago sa buhay. Naligtas sa kasalanan, yung sinabi kanina sa buhat, pero bumalik naman sa mundong ito, sa libutan, hindi rin ligtas sa kasalanan. That's 4 minutes. Ang pinakamaganda kasi ngayon, sa totoo lang, katulad ni Duterte. Si Duterte, kilala natin si Duterte. Tayong lahat nakakilala ni Duterte. Pero ang tanong ngayon, kilala ba tayo ni Duterte? Hindi natin kilala si Duterte. Hindi tayo kilala ni Duterte. Ang nakilala ni Duterte, yung mga gobernador na kasama-kasama niya kasi may relasyon sila Kaya nga ang kinuha ni Duterte na bodyguard, yung kilala niya. Kasi may tiwala siya doon. Kaya importante ang relasyon, lalong-lalo na sa pananampalataya. Kasi sabihin natin na naligtas ako sa relihiyon. Marami po ngayon kapatid. Maraming sumasamba ngayon, nagsisimba. Hindi naman tunay ang relihiyon. Kaya nagiging masama ang buhay. Bakit po? Dahil wala po silang relasyon sa Panginoong Hesus. Napaka-importante po sa binitawan ko kaninang mga bersikulo na talagang dito Dito sa Matthew 18:20, sabi dito, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there the midst of them. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng simbahan na marami kayong nag-worship, 2 tao lang po mga kaibigan, nandun na po ang Panginoon. Kaya kahit nasa bahay ka, yung pamilya mo may relasyon sa Diyos, andun po yung Diyos doon. Kaya saan doon ang relihiyon? Hindi ba wala? Kaya napatunayan ko nga, yung gawa kanina na kailangan talaga na ang 2 tao, para sila ay magkakilala, dapat may relasyon muna. Katulad ngayon ni Bro Ross.
o yung kanyang asawa, hindi po siya sasagutin ng kanyang asawa kung hindi siya kilala ng kanyang asawa. Siguro una, niligawan muna. Pagdating ng ilang taon, nagustuhan ng asawa kasi may relasyon na sila eh. Hindi magtitiwala ang isang tao kung hindi mo siya kilala. Ganun din ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ang Lucas 8:13 na tumanggap sila ng masaya, talagang yung mga tao yung na mag-worship sa service tuwing Sunday, ano talaga, basahin ko ito para maintindihan natin mga kaibigan. Ang Lucas 8, versikulo 13, ang sabi dito, kasi sabi niya, manampalataya kang, sabi dito, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang bini ay ang mga taong nakarinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Masaya silang tumanggap sa Panginoon eh. Yung mga taong umiiyak sa worship, yung mga taong talagang tuwing linggo, maagang pumunta ng simbahan kasi masaya sila eh. Pero anong nangyari sa kanila? Kasi wala silang relasyon eh. Sabi dito, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang bini ay mga taong nakikinig at sa salita ng Diyos at masayang itong tinanggap, ngunit hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya, pagdating ng mga pagsubok, tumiwalag sila. Alam ba natin kapatid, kapag tayo ay hindi tayo aalis sa kamay ng Diyos, kahit kamatayan, hindi yan makapaghiwalay sa atin eh. Bakit ba tayo nandoon sa kamay ng Panginoon? Kasi damang-dama natin ang kanyang pag-ibig eh. Bakit? May relasyon tayo sa kanya eh. Diba? Yung iba, may relasyon nung una, pagdating ng mga pagsubok, doon nakipagrelasyon sa barkada. Kaya kung ipagpatuloy mo ito, sa Lucas 8:14, ang sabi dito, ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito, kaya hindi sila lumago at nagbubunga. Hindi ang kanilang gustong relasyon ang mundong mga bagay Hindi po ang Panginoon Wala akong nakita dito na tumiwalag ito, talagang napatuloy ito mga kaibigan. Pero ang problema doon, walang relasyon na maayos sa Panginoon. Amen. So, papasok naman tayo para sa 10 minutes cross-examination. Bro Ross, pasok. Okay, no? Tanong ko uli, ano ang topic natin, Bro Jade? Relasyon. Kung iyong naaalala. Relasyon, hindi religion. Basahin mo buo. Basahin mo buo. Ikaw na lang siguro ang magbasa, bro, kaya hindi ko Ano ba yung natin? Ikaw naglatag ng ating topic. Dapat alam mo 'yon kahit hindi mo basahin. Kasi sige, hindi ang relihiyon ang nakapagligtas kundi ang ating relasyon sa Panginoong Hesus. Oo. 'Yon ang topic natin. Meron bang nakasulat sa topic na kaligtasan sa langit? Wala. Kaligtasan lang. Kaligtasan lang, no. So nagpalasi ka, tumakbo ka sa ibang topic, no? Kaligtasan na sa langit, no. So hindi na yung topic natin question. Okay na. So sinasang-ayunan mo ba na tumakbo ka sa ibang topic? Hindi, kasi sa topic natin, wala namang sinasabi doon, kasalanan lang makapagliligtas. Meron bang nakalagay sa topic na kaligtasan sa langit? Wala, pero wala rin tayong mababasa na kaligtasan sa kasalanan. Okay na. Meron din ba tayong mababasa sa Biblia na kaligtasan sa langit? Meron. Sige nga, lagat-latag mo. Pakibasa, ako basahin ko itong Itong mga gawa, 14, versikulo 22, pakisulat lang po. Sige, basa. Sabi dito, sige, hindi na kailangan. Sige. Pinatatag nila ang
ang mga tagasunod ni Hesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang na sa paghahari ng Diyos. Meron. Patuloy sa Asan dyan? pananampalataya. Dito. Asan yung kaligtasan sa langit? Ito nga. Yung terminong Kapag kaligtasan sa langit. patuloy ka sa Panginoon, maliligtas ka sa langit. Wala naman akong narinig, Bro Jade, na Sige. sinabi mo ang kaligtasan sa langit. Sa Meron o Matthew- wala? Word for word. Meron o wala? Sa Matthew, Word for ano word. lang? Meron o wala? Sa Matthew 10:22. Basahin ko. Sige. Sabi dito, Take your time. sa Matthew 10:22, okay, ang sinabi dito na kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pagsunod niya sa akin. Meaning, may relasyon kasi sumunod eh. Ngunit ang nanatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Meron din. Asan Patuloy ka lang. Asan yung kaligtasan sa langit? Meron, maliligtas eh. Panglangit na yun. Oo nga, dinugtungan muna ng langit, no? Okay lang ba? Tama ba? Meron pa akong mabasa. Sa Romans 8, pwede ba ako magbasa? Sige. Romans 8, verse 7. Sabi dito, 6 ba to? 6. Sabi dito Tuloy. saan yun dito? Bibigay ko sa iyo ang oras. Okay lang ba? Ang oras ko maano? Okay lang. Bibigay ko sa iyo ang oras. Sabi ko sa iyo, mabait ako eh. Sige, 267 Diba pala. siya? 267 pala ito sabi dito eh. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang narapat sa kanyang wa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang hanggang kamatayan. Meaning, tuloy ka lang sa relasyon mo sa Panginoon. So, walang kaligtasan na term diyan sa langit. So, wala kang mababasang kaligtasan meron. sa langit na term. Meron, buhay na walang hanggan eh. Word for word. Word Nakalagay, word buhay na for walang word. hanggan. Kaligtasan sa langit. Ulitin ko sabihin bibigyan niya Niloloko ng mo yata buhay ako na eh. walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Langit na yun. Bro Jade, categorical ang question ko, ano? Word meron. for word. May mababasa ba tayo? Meron. Asan? Romans 2 verse 7. Romans 2 verse 7. Sige nga. Kaligtasan Bibigyan sa langit, niya mababasa? ng buhay na walang hanggan. Langit na to, buhay na walang hanggan eh. Ang Interpretation pa rin. Self-interpretation mo pa rin Romans yan. 7. Jade, aminin mo na 2 verse lang, 7. wala kang mababasa na kaligtasan sa langit na term dyan, word for word. Okay lang naman ako sa Yun nga, yung buhay interpretation na mo. walang hanggan. Kaya nga, Buhay okay na ako walang sa... langit. Pero ano mo na lang, Buhay na meron. interpretation mo na lang. Tanggapin mo na lang na interpretation. Ay, naamin mo ba na interpretation mo lang ang kaligtasan sa langit? hindi ko po na nabasa natin. Ang patuloy na gumawa ng mabuti Hindi, wala ka naman kasing nabasa. Hindi ko Kahit amin ilang talata ang mo, walang nabasa na, aamin ka ba na interpretasyon mo na lang na may kaligtasan sa langit na mababasa? Hindi kasi nabasa natin sa Romans 2 verse 7. Kaya kasi Buhay na walang hanggan. Pagbibigyan na kita dyan. Ilang time na ba, Bro JC? 4 minutes. 4 minutes, ano? Ang sabi mo kanina, kapag walang relasyon, hindi mo makikita ang Panginoon, tama ba? Hindi mo talaga makikita ang Panginoon kung wala kang So, relasyon sa Kanya. saan natin mababasa ngayon sa buong Biblia na makikita mo ang Panginoon kung may relasyon ka? Word for word. Saan mababasa sa Biblia? Na makikita Kung mo may ang relasyon Panginoon. ka sa Panginoon, Makikita mo siya. sige, balikan ko yung dinatag ko. Sige. Okay, sa yung Gawa 4:12. Yun din. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Nasaan yung relasyon dyan? Yung sinabi ko kanina, kapag dalawa kayo,
dapat kayo magkaintindihan at Hindi. may relasyon. Diyan sa talata na inilatag mo, saan yung relasyon dyan? Hindi mo nga babasa word for word. Okay. So, hindi, Maintindihan mo lang. okay. So, hindi mabasa, no? Hindi Okay, mabasa okay. word for word. Okay. So, bro, JC, wave ko na ang time ko. Kaya naantok na rin ako. Okay, so wini-wave na ang time. Remind lang sa mga nanonood ng ating live, ang kanila pinag-uusapan, hindi ang relihiyon ang makapagliligtas, kundi ang relasyon sa Panginoon. So, 10 minutes rebuttal, Bro Ross, pasok. Okay na, malinaw, no? Na nakita ko yung nag-fallacy siya. Pumunta ngayon siya sa kaligtasan sa langit na wala naman tayong mababasang ganoong klaseng termino, ano. Pero okay lang yan. Naiintindihan ko naman siya. Ang ibig niyang sabihin doon, yung makarating ka sa langit. Hindi yung kaligtasan. Kasi kapag ka nanampalataya kay Kristo at sumunod ka na sa utos ni Kristo hanggang sa katapusan, hindi ka na kailangan iligtas. Ligtas ka na eh. Diretso ka na sa langit yan, no? So, ganun ang pagkaunawa ko, ano? Kung hindi man ganun sa kanya, wala akong magagawa, no? So, ngayon dito, patutunayan ko naman ngayon dito sa rebutal ko to, no? Pero hindi ko na siya i-rebute kasi nauunawa ko naman siya, tumatakbo siya kung saan-saan. So, gagawin ko ngayon dito, magpapahayag ako patungkol doon sa relihiyon. Kung kailangan ba talaga ang relihiyon, ano? So, dito po sa Santiago 1:27, ang sabi, ang dalisay at walang dungis na relihiyon ay ito, dalawin ang mga ulila at mga ulilang bao at damayan sila, no? At pag-ingatan ang iyong sarili na walang dungis sa ng Diyos, no? So, sa Greek term po, sa pinakamatandang manuskrito, ang ginamit po dito na term sa Greek ay treskeia po, no? Ang ibig pong sabihin ng treskeia ay reverence of worship o sa simple worship, no? Simpleng pakahulugan worship po, ano? Hindi ito nangangahulugan ng samahan, kundi pag-worship. Ang sabi niya kanina sa una niyang representation, wala daw relihiyon sa Old Testament. Pero kung kukuha ka sa Greek term na ginamit sa naka-old manuscript na treskeia, ang worship mababasa mo. Ang kahulugan ng treskeia is worship. Wala bang worship sa Old Testament? Napakadaming worship sa Old Testament, ano? So, patunayan ngayon natin na ang treskeia o worship ay importante sa kaligtasan, ano? So, ganito ang sabi ni Pablo, ano? Kaya nga mga kapatid sa Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So ang treskeia na nangangahulugang worship o pagsamba is magpabanal, ihaing buhay at banal ang iyong katawan, ano? So itinuro ba ito ni Kristo? May mababasa ba tayo na itinuro ito ni Kristo? Na importante ito? Dito sa John 17 verse 19. Ganito ang sabi ni Kristo, dahil sa kanila'y pinanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. So, malinaw inaral ni Kristo, itinuro ni Kristo ang pagpapakabanal na ang kahulugan ayon kay Pablo ay siya nating katampatang pagsamba o pag-worship sa Diyos. Yun yung kahulugan ng treskeia, no? Pag-worship sa Diyos, no? Ganito rin ang sabi ni Pedro, no? Si patunay din sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumatawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, importante ang relihiyon. Kung ang pakahulugan mo sa relihiyon, kumuha ka doon sa origin na treskeia na mula sa Greek
na ang kahulugan ay worship. Dahil ito ang sinabi ni Pablo, ang katampatang pagsamba sa Diyos ay pagpabanal sa sarili, ihain mong banal. So sasabihin mong hindi importante ang relihiyon? Ganito ang sabi sa Hebro chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. So napakalinaw. Tinanong ko siya kanina, may nakasulat ba na relasyon para makita mo ang Panginoon? Wala siyang nailatag, kung ano-ano, kung saan-saan siya tumakbo na mga talata. Pero ako, malinaw ang ilalatag ko. Hebro chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Mapakalinaw. So ano ba itong pagpapakabanal? Ito yung treskeya. How to worship God is magpakabanal, to be holy. Ito ang sabi ni Pablo. Ulitin ko sa Roma 2:12. Mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na siya ninyong katampatang pagsamba o treskeya, worship sa Diyos. Yun yung kahulugan ng tunay na itinranslate sa English term na religion, worship God. Ganon din ang sabi sa Old Testament, thou shall not worship any other gods. Napakalinaw. May worship doon. Ganon ka-importante ang relihiyon kung alam ng tao kung ano ang kahulugan ng terminong relihiyon sa origin na manuscript, na oldest manuscript, which is treskeya ang ginamit, na ang kahulugan is worship. Ilang oras na ba ako, Bro JC? Web ko na lang, tapos na ako. Nalinaw naman siguro pa. So 3 minutes, siway na 5 na. Proceed naman tayo para sa 10 minutes cross-examination. Bro Jade, pasok. Amen. Dito sa Hebreo 12:14, ang tanong ko, may mababasa ka ba dito ang relihiyon? Wala. Meron. Yun yung pagpapakabanal, yun yung tunay na kahulugan ng relihiyon ayon sa Greek term na treskeia. Okay. Pangalawang tanong, pwede ka bang sumamba sa Diyos kahit wala kang relihiyon? Hindi nga pwede. Kailangan mo ng relihiyon, kailangan mo ng treskeia, worship God. Hindi pwede. Ang tanong ko ngayon, yung napako ba sa cross, may relihiyon yun? Wala. Si Kristo ay inutusan para mamatay, para saluin ang ating mga kasalanan. Okay. So, inaamin mo na yung napako sa cross, naligtas yon kahit walang relihiyon. Bakit mo ililigtas ang isang banal? Yun, no? Si Kristo banal. Hindi na siya kailangang iligtas. Siya nga ang nagligtas. Yung magnanakaw na napako sa cross. Yung magnanakaw. Yung kasama niya sa cross. Yan ang isa sa malinaw na example, no. Yung magnanakaw, wala siyang ginawang relasyon. Sumampalataya lang siya, naligtas siya. Ikaw na rin nagbitaw niyan. Yung pagsampalataya ba ng kriminal, may relasyon yun o wala? Wala nga nakabitay ngayon sa kahoy. Paano pa siyang makikipagrelasyon doon? Sumampalataya lang siya, naligtas na siya. Yun ang malinaw. Nung sa time na sumasampalataya siya sa Diyos, may relasyon na sila o wala? Yung sumasampalataya siya. Wala nga nakabitay wala. Nga Ikaw kaya ibitay, makagrelasyon ka pa sa asawa mo. Yun ang gamit mong example. Ano magagawa mo relasyon sa asawa mo kung nakabitay ka? Okay. Ang ibig kong sabihin is, paano niya ba nakilala ang Panginoong Hesus kung hindi niya kilala? Hindi nga niya kilala eh. Sumampalataya lang siya. May mababasa ka ba dyan
na sinabi ng magnanakaw na hindi kita kilala, sumasampalataya lang ako sa iyo. Yung magnanakaw, hindi yan nakakilala sa Kristo kasi nga masasamang tao yan. Pero alam niya na walang kasalanan si Jesus. Yes! So meaning, dahil alam niya na walang kasalanan si Jesus, may relasyon na sila. Paano ka nga makikipagrelasyon kung nakabitin ka sa kahoy, nakapako ka? Walang relasyon nangyayari doon. Sumampalataya lang siya. Napakalinaw niyan. Ang pagkikipagrelasyon ay may gawa ka, akibat na gawa. Hindi yan. Paano makakagawa kung nakabitay ka sa kahoy? Okay. Ang ibig kong sabihin doon, kahit nakabitay yon, pwede ba silang may relasyon sa isa't isa in the moment nga napako siya sa cross? Yun lang panahon na yun. Nag-uusap sila eh. Diba, wala nga eh. Wala nga eh. Magkalayo nga sila, nagsisigawan eh. So, inaamin mo ngayon na ang napako sa cross at ang Panginoon, wala silang relasyon. Tama? Inaamin mo. Wala. Sumampalataya lang. So, hindi nga nabinyagan ang ibig mong sabihin sa sinabi mo na ang pagsampalataya sa Panginoon ay hindi kasama doon ang relasyon sa moment na tinanggap niya yung Panginoon. Yes, hindi pa. Pagkatapos mo tanggapin ang pananampalataya, pagkatapos kang manampalataya, saka ka ngayon gagawa ng mga mabubuting gawa para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Pero yung nakapako sa krus na magnanakaw, hindi na magawa yun, nakapasya, papatayin na siya. Okay. So inamin mo ngayon na wala talaga silang relasyon. Tinatanggap mo. Yes. Okay. Walang relasyon na gawa. Ngayon, kung wala kang relasyon sa asawa mo, masasabi mo ba sa kanya na mabait siya? May relasyon man ako wala sa asawa ko, hindi yun kasali sa kaligtasan. Hindi ako maliligtas sa pakikipagrelasyon sa asawa. Hindi, kasi ang punto ko doon is about relasyon. Relasyon ang punto ko doon. Kaya nga, kahit makipagrelasyon ako sa ako, hindi ako maliligtas dahil sa pakikipagrelasyon ko sa asawa. Okay. Ngayon, dito sa Santiago 1:27, may sinabi ba dito na maliligtas ka sa pamamagitan ng relihiyon? Meron word for word? Wala. Anong verse? Sa Santiago 1:27, yung sinabi mo kanina. James 1:27. Santiago 1:27. Worship nga ang kahulugan nun. Pag may worship ka sa Diyos, naliligtas ka. Hindi gaya ng nasusulat sa Hebrew 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Diyos. Kailangan mo magpakabanal. Ngayon, to worship God. So, worship God is to be holy. Okay na. Ngayon, pwede ka bang mag-worship sa Panginoon kahit nandoon ka sa bahay? Yes, you need to be holy to show worship to God, to show respect to God, to show religion to be holy. So hindi na kailangan ng religion doon kasi sa bahay ka lang eh. Yes, pwede. Okay. Pwede pala. Sa bahay kasi, kung pag-ulit ka, sa bahay kasi may pamilya ka, may mga anak. You need to be holy sa mga anak mo. Pakita mo na holy ka. Diyan ang pagpapakita mo na pag-worship sa Diyos, to religion, to Diyos, to God, to treskeya to God. Okay. Ano bang klaseng relihiyon yan? Relihiyon ba yan na pinapasokan mo na grupo ngayon o relihiyon yan dahil sa pag-worship mo sa Panginoon? Fallacy na yan. Hindi tayo nag-uusap ng grupo. Fallacy na yung tanong mo. Sorry, hindi ko sasagutin. Hindi mo sasagutin to. So meaning, naamin mo na kahit nasa bahay ka lang, pwede ka may relihiyon. Yes! Okay. Bahay ka lang, no?
So, ang nangyari ngayon, inaamin mo na ngayon na maligtas talaga ang tao sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos at hindi sa relihiyon. Excuse me, no? Tali ko na kanina sa rebutal ko, yung kahulugan ng relihiyon is to worship God. No? So to worship God is to be holy. You need to be holy for yourself to show worship to God. Kahit nasa bahay ka. Ngayon, tanong ko ulit, magagawa mo bang maging holy kung wala kang relasyon sa Panginoon? Ang relasyon na sinasabi mo is yung gawa yun, mga mabubuting gawa. But to be holy yourself, maraming tao na gumagawa, pero sa loob ng kanilang puso, masasama yung iniisip. To be holy is to be clean inside and outside. Okay. So, inamin mo na ngayon na kailangan talaga may relasyon sa Panginoon para ikaw ay maging huli. Tama. Na kailangan mayroong hindi lang mayroon ding relihiyon. To worship God is the religion, Treskeia. Inamin mo na kanina na kahit hindi ka nakasama sa grupo mo, kapag nasa bahay ka lang, ang tawag doon ay relihiyon na. Tama, hindi? Yes. Okay. Yes. Kung ginagawa mong holy ang iyong sarili. Okay. Dahil nagawa mo yon, dahil nga sa iyong relasyon sa Panginoon, kaya ka naging holy. Yes, after na sumampalataya ka. Ang pagkaligtas kasi is yung pagsampalataya. After that, you need to be holy dahil may utos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay. Yun ang pag-show ng worship sa sabi mo kanina na sa kaligtasan is tanggapin mo lang ang Panginoon, iligtas ka na sa langit. Yung sabi mo, hindi ba? Yes. Tanggapin mo lang. Yes. Yung sa and after Time. So nawala na yata si Ross. Okay, what? Ross, nandiyan ka pa? Okay, what next? Dito. So, punta naman Sige. tayo para sa conclusion, no? Unang conclusion para kay Ross, 5 minutes. Malinaw na nakita natin hindi niya natutulan yung paliwanag ko na kailangan ng religion. No? Hindi lang relasyon ang kailangan din ang religion. Ang sabi niya sa tema niya na inilatag, hamon sa akin, hindi na daw kailangan ang religion. Pero ayon sa paliwanag ko na ang origin na translate na term na religion ay mula sa Greek word na Treskeia, na ang kahulugan ng Treskeia is worship. No? So sinabi niya nung una niyang representation na wala daw relihiyon sa Old Testament. Ang daming worship. Kung ang kugan mo ay worship sa religion, napakadaming worship na ginawa ng mga Israelita sa Old Testament. Doon malina siya No? Kasi ganito kasi nailigaw ang mga tao dahil sa terminong religion na ang pakahulugan nila ay samahan o a religious group name. No? Doon na iligaw. Pero kung pupunta ka sa origin, kung saan kinuha yung term na religion, ay makakarating ka sa Greek term na Treskeia. At kung pupuntahan mo ang Greek dictionary, ang kahulugan noon is worship, to worship God. So, paano ang pag-worship sa Roma 12:1, ang sabi ni Pablo, pabanalin mo ang iyong sarili, ihain mong buhay at banal. Yan ang katampatan mong pagsamba. Kahit nasa bahay ka lang, kapag inihain mo sa Diyos ang iyong sarili na buhay at banal, ikaw ay nagre-relihiyon o nagtetreskeia. Ikaw ay nag-worship sa Diyos. Dahil yun ang katampatang pagsampa sa Diyos sa katotohanan. Ano yun? Pabanalin mo ang iyong sarili. Kaya nang sabi sa Levite, magpakabanal kay Diyos mismo nagsabi, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ganon din ang sabi ni Kristo.
Pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay ganon din ang sabi sa Hebro. Kung wala ang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. So yung kabanalan, yun yung pagpapakita mo ng pagre-relihiyon o pag-worship sa Diyos. Dahil ang tunay na kahulugan ng religion is not samahan, kundi pag-worship sa Diyos. Sana po naintindihan po ng mga nakikinig ang aking pinapaliwanag. So dito po, malinaw po nawasak ko po yung tindig niya na hindi na niya kailangan ng religion. Hindi ko naman siya sinisisi dahil hindi naman niya naintindihan kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng terminong relihiyon ayon sa origin, sa Greek term. Marami ang ligaw dahil dyan. Marami ang hindi nakakaunawa dahil dyan. Nangaligaw sila dahil sa akala nila na ang relihiyon, ang kahulugan, ay samahan o religious group. Mali po. Sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang dungis na relihiyon ay dalawin ang mga ulila at mga ulilang bao. Nasaan ang samahan dyan? Nasaan ang group denominational names? Wala po. Kundi dalawin mo at pag-ingatan mong walang dungis ang iyong sarili. Pagpapabanal po yun. Ang ibig sabihin ng pag-ingatan mo, walang dungis ang iyong sarili is pagpapabanal. Maging malinis ka. Yun yung banal. Yun yung sinabi ni Pablo sa Roma 12:1, nakatampatang pagsamba sa Diyos ang ihain mong buhay at banal ang iyong sarili na siya din namang kahulugan ng origin na Greek term na treskeia na pagre-relihiyon mo sa Diyos. Bro JC, gabi na, wave ko na yung time ko. Salamat sa kay Bro Jade at sa mga nandito, nag-witness at sa mga nag-view. Salamat po. Ganang gabi. 20 seconds wait, no? Dako naman tayo para sa affirmative conclusion. 5 minutes. Okay. Maraming salamat, Bro Ross, sa ipinahayag mo. Napatunayan ko po na sabi niya kanina na ang relihiyon daw ang makapagliligtas sa tao. Yun ang usapan namin. Pero sabi niya, kahit daw nasa bahay ka, pwede kang sumamba sa relihiyon. Meaning, kahit nasa bahay ka, asawa mo lang at mga anak ang mag-worship sa Panginoon, itawag daw doon is relihiyon na. Yung tawag kasi doon is relasyon sa Diyos. Kasi ang word na relihiyon, ang akala ko ng relihiyon sinasabi niya is relihiyon na samahan. Ang relihiyon pala niya na sinasabi is relihiyon, relasyon daw sa Panginoon. Kasi hindi ka naman pwede makasamba sa Panginoon kung wala ka ng relasyon sa Diyos. Kailangan mo kasi makilala ang tunay na Diyos. Kailangan may relasyon ka sa Kanya. Kailangan ka magbasa sa Word of God. Yung sinabi ko kanina sa Juan 1:1, kailangan mong may relasyon sa tunay na Diyos para ikaw ay maka-worship sa Panginoon. Dahil kung hindi tunay na Diyos yan, ang sinasamba natin, ay delikado yung buhay natin. Kahit nandoon pa tayo sa tamang simbahan o tamang Diyos na sinamba natin, kung wala ka namang relasyon sa Panginoon, walang kwenta rin yun. Parang ganito, sa nangyari ngayon sa ating mundo, sa COVID-19, di ba? Marami nang nangyari ngayon na hindi talaga maayos kasi sa COVID maraming namatay. Tama? Katulad ngayon, yung nangyari kay Duterte, yung mga gobernador, kung aalis yon doon sa pamunuan ni Duterte, wala nang relasyon yung kay Duterte. Kung mabaliktad siya. Tama? Kaya, hanggat andoon ka sa puder ni Duterte, kasama ka niya. Katulad ngayon ni Trillanes. Si Trillanes ngayon, wala na, hindi na siya gobernador. Ano bang ibig kong sabihin?
Kapag nasa isang grupo ka, kapag kasama ka nila, dapat may relasyon kayo. Kaya kailangan po ang relasyon para magkaintindihan ang isang bagay na hindi naunawaan ng isa. Dapat magkaayos yun. Kasi kung walang relasyon ang bawat isa, talagang yung magaway-away yun hindi magkakaisa yun eh. Tingnan natin ngayon yung nangyari ngayon sa gobernador, 'di ba? Si Duterte binigay na yung authority para mag-manage sa ngayon kasi nga nagkakaisa sila. Yung dati wala. Bakit? Hindi sila nagkakaisa kasi nga wala silang relasyon. Kaya kailangan, kaibigan, ang relasyon. Ganun din sa manag-asawa. Sa manag-asawa, kung wala kayong maayos na relasyon sa bawat isa, baka hiwalayan ka sa asawa mo eh. Ganun din ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang sabi niya kanina, hanggapin mo lang daw ang Panginoon, iligtas ka na sa langit. Isabi naman sa Luke 8 verse 13, na ang dapat gawin natin is magpatuloy tayo. Kasi may tumanggap na naligtas, dahil nga walang relasyon sa Diyos, tumiwalag. At yung 14 naman, walang relasyon sa Diyos, nanatili siya, pero walang relasyon sa Diyos, kaya hindi po siya nag-grow. Wala pong pagbubunga nangyari sa buhay niya. Kasi nga, importante ang relasyon sa lahat ng mga bagay. Tingnan natin yung sa simbahan. Hindi lahat ng nagsisimba tunay na nananampalataya eh. Tingnan natin yung simbahan, kahit kaninong simbahan, tingnan nyo, lahat ba yan may tunay na pananampalataya? Di ba hindi wala? Kasi nga kahit nasa tunay ka pang simbahan, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, hindi mo naman na-encounter ang Holy Spirit, hindi mo naman siya nadama, naranasan, hindi mo madama yung tunay na relasyon sa Kanya. Kaya ang ibig ko pong sabihin, ang relasyon ang nagligtas sa atin. Ang relasyon ang nagbigay sa atin ng pag-asa para tayo ay magpatuloy hanggang wakas. Ang relasyon sa banal na Espiritu ay kailangan kasi makinig tayo sa still small voice na magsabi sa atin anong dapat nating gawin. Kung wala kang relasyon sa banal na Espiritu, hindi mo magagawa ang dapat mong gawin. Amen. Sige, salamat. So, dyan na natin tinatapos ang ating debate sa pagkakataong ito. Salamat sa mga nakinig at abangan nyo pa ang mga susunod naming live.